Isang magandang gabi muli sa ating lahat. Naririto na naman po tayo upang umawit, magpuri sa ating buhay na Diyos. Handa na po ba tayo na itaas ang kanyang dakilang pangalan at ibigay ang pinakamainam na papuri at pagsamba para sa kanya? Samahan niyo po kami, tayo'y magpuri sa ating buhay na Diyos. Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip. Kaya't buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapainda, puso ko'y umaawit. Ang mga kamay ay kumakaway sa tugtuging makalangit. Bewang ko'y kumikipon, paa ko'y nagcha-cha-cha. Mga kamay kumakaway, nagpupuri mong sigla. Sumulong ka pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Yes, Lord. Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip. Kaya't buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapainda, puso ko'y umaawit. Ang mga kamay ay kumakaway sa tugtuging makalangit. Bewang ko'y kumikipon, paa ko'y nagcha-cha-cha. Mga kamay kumakaway, nagpupuri mong sigla. Lumulong ka pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip. Kaya buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapainda, puso ko'y umaawit. Ang mga kamay ay kumakaway sa tugtuging makalangit. Bewang ko'y kumikipon, paa ko'y nagcha-cha-cha. Mga kamay kumakaway, nagpupuri mong sigla. Lumulong ka pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Awitin mo at isasayaw ko ang pagpupuri kay Jesucristo. Kahit boses mo ay wala sa tono, at ang sayaw mo ay wala sa tempo, okay lang ito. Tara! Bewang ko'y kumikipon, paa ko'y nagcha-cha-cha. Mga kamay kumakaway, nagpupuri mong sigla. Lumulong ka pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama.
Lord, muli patuloy ka naming sasambahin at pupurihin, Panginoon, ng aming mga labi at ng aming puso at ng aming buhay, Panginoon. Salamat po sa iyong pag-ibig at sa iyong kabutihan. Hallelujah. Mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y bibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Mayroon lamang ako sa libong buhay, yes, Lord. Hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsindan iyong dinggin, kalakip ng awitin. Yes, Lord, hallelujah. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsindan iyong dinggin, kalakip ng awitin. Bagay sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsindan iyong dinggin, wagas na pagsindan iyong dinggin, wagas na pagsindan iyong dinggin, kalakip na awitin. Yes, Lord, yan po ang panalangin namin, Panginoon. At inaalay namin ang aming buhay, ang aming tinig sa iyo lamang, Jesus. Pinupuri ka po namin at sinasamba. Amen at amen. And I will
give to the Lord the thanks due to His righteousness, and I will sing praise to the name of the Lord the Most High. Psalm 7:17. Una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa praise and worship team sa mga awitin ng pagpupuri po sa ating Panginoon. Amen. Ako po si Mai. At ako naman po si Jen. And welcome to another episode of Special Moments with God. Isa na namang makabuluhang oras ang ating pagsasamahan, Ate May, no? So patuloy lang po kayo sa panonood. Kung maaari lamang po ay i-share nyo na din po ang live natin ngayong gabi. So by the way, Ate May, kamusta ka na? Parang wala tayong, mga kasamahan ngayon. Ayun na nga. Yung dalawa, no? Nasaan na kaya yung dalawa Yes, ngayon? mukhang gumaganti sa atin. Yes. Si Jusil at saka si MJ. Oh, hindi kaya day off naman nila. Ang mga Inday, no? Mukhang nag-awol. Nag-leave lang, no? Ano tawag doon? Leave without, Ayun. Absent without leave. Ayan, walang magpapaalam, bigla lang wala. So, dapat matanggal na yan. Yeah. Shout out Ayan. sa ating Shout mga out sis. sa ating mga sis na si Jusil and si MJ. MJ. Ayan. So ngayon, Jen, pag-usapan natin ito. Kung mayroon kang lubos na pinagpapasalamat sa ating Panginoon, ano ito? Itong nakaraang linggo, itong isang linggong nagdaan. Ayan. Ako, may mainit-init pa. Mhm. Kasi alam niyo naman na nagkasakit ako, no? Mga siguro 3 days. And after ko, nagkasakit naman po si Sed, yung aking anak. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi pinagaling niya ako at ang anak ko, si Sed, nagkaroon ng lagnat, ubo, sipon. Pero sa biyaya ng Panginoon, magaling na po kaming dalawa. Praise the Lord. God. Praise Grabe. God. Alam mo, yan yung pinakang mahirap na pinagdadaan totoo. kapag nagkaroon ng sakit. Totoo, Okay na Ate yung May. minsan nawawalan tayo ng pera or ng budget financially. Pero yung pag may sakit na, naku, lalo na kapag anak natin ang pinag-uusapan, nakakadurog ng puso. Yes, totoo. No? Ako naman, I praise the Lord dahil, alam mo ba, Jen, ito na nga, pasukan na sa Monday, di ba? Yes, malapit na. Yes. At itong anak namin, si Evan, is mag-grade 1 na. Wow. Pero isang bagay, kahit Kristiyano tayo, minsan dumarating tayo sa point na may pag-worry pa din, lalo na tayong mga nanay. Pero I praise the Lord kasi gumagamit siya ng mga tao na nagiging daluyan ng pagpapala. Wow, No? amen. Salamat po sa taong ito. Hindi ko na po Amen. babanggitin ang kanyang pangalan, pero I believe nanonood po siya ngayon. Maraming pong salamat sa inyo pong tulong sa aming pong pamilya. Hindi po namin to makakalimutan. Naiyak na Amen. ako. Iba natin, May. Isa lang ang ating ibinahagi, Ate May, no? Pero naniniwala akong marami pa tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Tama, Ate May? Tama ka dyan, Amen. 100%! Kaya nga po sa gabing ito, ang ating pong tagapagsalita ay magbabahagi pa ng ilang napakahalagang mga dapat nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. Wow. Ang ating pong tagapagsalita ay senior pastor ng Novaliches Church of the Nazarene. Yes. At alam mo ba, Mm. etong taong to, balita ko, and napatunayan ko na din, di lang sa balita, Ano yung baker tema? din. Wow, parang ikaw. Yan, si Ate May magaling nagbibake din mag-bake. tayo. Nakatikim na ako ng binake niya. Nakatikim na ako ng banana bread. Wow, sarap. Ng crinkles. Wow. Naku, ang sasarap ng kanyang binibake. Nagutom bigla. Yes. And I believe she is also a woman of God. So, ang clue, babae. And a faithful servant of our Lord. Wag na po nating patagalin. Let us all welcome Pastora Vanji Romero. Good morning, everyone. I'm Reverend Evangeline Romero, a senior pastor of Novaliches Church of the Nazarene. It's a great privilege and opportunity to speak with you today, hoping and praying that the message you will hear today is a challenge to all of us. I just want to share a bit of my life, how I reached these wonderful blessings God has given to me. My mom was a student of Luzon Nazarene Bible College, and my grandfather, Perfecto Natividad, is a lay person in the Church of the Nazarene in Luzon. Until I came here in Novaliches in 1996. And I'm so blessed that Reverend Fontanilla and his family developed my calling sa Panginoon. Ang talagang pinagtiisan niya ako, tinuruan,
at inalagaan. At ngayon, hindi ko mararating ang aking katayuan ngayon kung hindi sa mga taong nagbigay ng buhay para ako ay kanilang matupad. So, talagang the steadfast love of Jesus endures forever. Kaya ang mensahe po natin sa umagang ito, ang matapat na pag-ibig ng Diyos ay mananatili magpakailanman. At ang teksto po natin ay makikita sa Psalms 136, 1 to 26. At sabi po sa Psalms 136 verse 1, Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Shall we pray? Our most heavenly Father, we thank you for this wonderful day that you have given to me and to all of us. Thank you for your life. Thank you for the wisdom you have given. And I pray, Father, na ikaw po ang tumulong sa akin. I ask your Holy Spirit to guide me and give me wisdom in sharing your words. And I ask, Father, that you touch the heart of the people who hear your message this morning. Bless them, O Lord. At ito po ang aking samot talangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Psalms 136 verse 1, Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. This is a powerful song, praise, chorus, used many times in the Psalms and throughout the Bible. In fact, a search of BibleGateway.com reveals the phrase, His love endures forever. It appears 41 times. And Psalms 136 present a straightforward account of God's history with His people, including His creative acts, verses 1 to 9, and His powerful protection against the enemies of His people, verses 10 to 26. This seems to be especially true in the light of God's enduring love into focus. So we have 4 things that brings thanksgiving to our heart. First things that brings thanksgiving to our heart is we need to give thanks to God for His greatness and goodness. So, lagi tayo magpasalamat sa kanyang kadakilaan at kanyang kabutihan. Isn't it? God is good? Do we believe that? Naniniwala ba tayo dyan? That He is good? So, He's always to be praised whatever our situation. We can never be good enough to get back to God by ourselves. One of the great lies of our times is that getting into is dependent on how good we've been on earth. But the truth is that we are not justified by observing that law, but by faith in Jesus Christ. Galatians 2:15 to 21. Do you have faith in Christ? A great part of God's goodness is His enduring mercy and love, found in Ephesians 2, verses 8 and 9. And there's a song that I never forget, says, gusto niyo ba akong umawit? Maganda pong aking boses. At sabi po nito, God is good to me, God is good to me, He holds my hands and let me stand, God is good to me. Sino po nakakaalam ng kantang ito? Sino po ang umabot sa awitin na ito na itinuro sa atin? Kung tatanungin ko ang mga henerasyon ngayon, hindi alam ang awitin na hindi nila naririnig. But this song ay napakaganda, napaka-powerful song. So, pangalawang bagay na dapat nating magpasalamat o magpasalamat tayo is dahil sa kabutihan o kadakilaan ng napakagandang creation ng Diyos. Give thanks to God for His great wonders in creation.
He made a wonderful creation. Tignan mo ang paligid mo. Tignan mo ang lugar mo. Kung nasaan ka ngayon nakatayo. Kailangan natin magpasalamat. Why we must say thank you to His creation? Why? Bakit? Una, He made the heavens and stretched them out. And in them we not only see His wisdom and power, but we taste His mercy in their benign influences. As long as the heavens endures, the mercy of God endures in. Second, He raised the earth out of the water when He caused the dry land appear, that it might be fit to be a habitation for man and all its products. The third one is, having made both heaven and earth, He settled a correspondence between them, notwithstanding their distance, by making the sun, moon, and stars, which place in the firmament of heaven, to shed their light and influences upon this earth. Psalms 136:7. Some young people always say, kung sila ay napapagalitan o di napagbibigyan, ito ang sinasabi nila, sana hindi na lang ako ng buhay sa mundo. Pero is it wonderful, the creation of God? Yes, napakaganda. Punta ka ng Boracay, ganda-ganda ng lugar, ang ganda ng nature, ang ganda ng dagat, ang ganda ng buhangin, naaapakan mo. So we need to say yes. At dito makikita natin ang kagandahan ng ginawa ng Panginoon. Pangatlong pasasalamat natin na ilagay natin sa ating mga puso. We need to give thanks to God for His work in salvation. Ano ang ginawa niya sa ating kaligtasan? What is salvation? What His work? Ano yung trabahong ginawa niya sa ating kaligtasan? The great things that God has done is when He formed Israel to be His people and set His kingdom among them. The Israelites was brought out from Egypt through their faith. They have been released or saved on all plagues that God has conquered in Israel. In this case, what is salvation? So kaligtasan, God used the blood of the Lamb to save them from plagues. Same in the New Testament, the blood of the Lamb is Jesus Christ who died on the cross. He suffered unto us. He used people to hurt us, but because of our salvation in Him, we remain in His love, endures forever. The fourth things that we need to give thanks. We need to give thanks to God as His love continued even to us. How does God continued His love to us? When we were slave by our enemies, He never forget us. How? Just like the Israelites, when they were slave in Egypt, God is guiding them. Kagaya din sa atin ngayon. Marami ang nanlulupig sa atin. Mga kapamilya pa nga natin, kaibigan, at kung sino-sino pa. But He never forget us. Kung ano ang ginawa niya sa Israelites noon, ganun din ang kanyang ginagawa ngayon sa atin. Kaya nga, napakaganda ng awitin na to. God is good to me. God is good to me. He holds my hands and let me stand. God is good to me. So these four things, itong apat na bagay that brings thanksgiving to our heart. Give thanks to God for His greatness and goodness. Give thanks to God for His great wonders in creation. And give thanks to God for His work in salvation. And the fourth one is, give thanks to God as His love
continued even to us. Kaya, mga kapatid, let's put in our heart yung pasasalamat lagi-lagi. Ano man ang dumating sa ating mga buhay, mga unos na yan, problema na yan, discouragement, stress, anxiety, let's always give thanks to the Lord. Hindi lang tayo nagpapasalamat dahil sa mga material na bagay, dahil sa kabutihan ng Diyos na ginagawa niya sa ating mga buhay. Hindi lang doon nasusukat ng pasasalamat sa lahat ng mga bagay. Kagaya ng mga nangyari ng mga nakaraang linggo, tayo ay nilindol. Salamat tayo sa Panginoon. Ninapuruhan ang ating lugar. Pero salamat pa rin sa Panginoon. Iniligtas niya ang mga taong natamaan ng lindol na ito. Kaya may katanungan. Ang pagpapasalamat pa ay nasa ating puso. If your heart is right, thanksgiving is normal. Dapat araw-araw tayo ay nagpapasalamat. May pagkain ka man sa lamesa o wala, asukal lang ang ulam mo, give thanks to God. Kasi nananatili ka pa rin buhay sa harapan ng Panginoon. And have faith in the Lord always. Purihin po ang salita ng Diyos sa umaga. Shall we pray? Our most heavenly Father, salamat po sa iyong mga salita sa araw din. Ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilahan, your love, yours forever, na nananatili magpakailanman ang iyong pag-ibig sa amin. Kaya Panginoon, salamat sa katuruan na ito na ilagay namin sa aming mga puso't isipan na araw-araw, every day, every minute, every second, na kami ay laging pagpasalamat sa iyong harap. Salamat sa mga pag-iingat mo at pagdagpay mo sa amin. Salamat Panginoon sa mensaheng ito na magbigay kalakasan sa aming espiritual. Tulungan mo po ang bawat isa sa mga oras na ito na nakarinig ng mensahe. Nawa ay mo ito sa kanilang mga puso at isipan. Salamat Panginoon sa pagkakataon na ito na maibahagi ang iyong salita. Kung aking samot na langit, sa mataas ng pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Happy good. Maraming salamat po, Pastor Evangie, sa isang paalaalang tayo po ay patuloy na magpasalamat sa ating Panginoon. Mga kapatid, nasubukan nyo na bang bilangin ang lahat ng mga blessings na tatanggap ninyo sa Panginoon? Amen. Alam mo, Jen, mayroong isang awitin sa hymnal. Kung alam mo to yung Count Your Blessings. Ay, yes, Ate Mai. Sikat na sikat yan. Kantayin mo ngayon. Hindi, it's time for you to shine. Yung kantang to count your blessings, name them one by one. Hanggang Di ba, doon may na lang backup, yun. ano pa, Kasi baka dancer. mawalan kayo ng career. Wow, no? Ayan, subukan nyo po. At sa palagay ko, kulang ang isang araw para mabilang ang lahat ng mga yun. Totoo, dahil napakaraming dahilan upang magpasalamat tayo sa ating Diyos. At gaya po ng narinig nating mensahe sa gabing ito, patuloy tayong magpasalamat sa kanyang kadakilaan at kabutihan, sa kanyang mga kamangha-manghang gawa, sa kaligtasan na kanyang ipinagkaloob sa atin dahil na din sa kanyang hindi matatawarang pag-ibig para sa atin. Muli, maraming salamat po, Pastor Evangie, at pagpalait po kayo ng ating Diyos. Amen. Praise the Lord. Kung kayo po ay taga Novaliches at naghahanap po kayo ng madadaluhang church, welcome na welcome po kayo sa Novaliches Church of the Nazarene, located at 23 Lapu-Lapu Street, Pasacola, Barangay Nagkaisang Nayon, Novaliches, Quezon City. Diyan po nagpapaso si Pastor Evangie.
Wow! Binabati din po natin ngayon ang Next Gen House Party ng Harvest Church of the Wow. Nazarene sa kanilang ikalimang anibersaryo. Praise the Lord! So bukas po kita-kita tayo sa ganap na 2:00 ng hapon at ang ating speaker po ay si Pastor Jordan Escusa. Wow! Shout out po, Pastor Jordan! Out po. Ayan. And on August 28 to 29, magkakaroon po ang NYI Novaliches ng Overnight Wow. Youth Encounter with the team Enlisted. A great work begin here. Don't miss this, young people of Novaliches. Woo! Yes. Grabe! At on that same date, Ay, August bongga. 28 to 29, ang NYI World Charisma Church of the Nazarene ay magkakaroon din po ng youth camp Wow. na pinamagatang Saya. U-Turn. Wow, bongga yung ano Gaganapin po yan sa Nehemiah Farm Campsite. Isama po natin sa prayers ang gawain ito. Amen. Ayan. Nais din po namin hikayatin ang bawat isa na maging kabahagi po ng proyekto ng Metro Manila District Church of the Nazarene ng ating pong district center. Kung makikita niyo po sa mga litrato, hindi pa po tapos ang loob nito. Marami pa pong kailangan gawin. Kung nais niyo pong magkaloob para sa proyektong ito, makipag-ugnayan lang po kayo sa ating district superintendent, si Reverend Ryan Cardinal. At pwede din po kayong mag-send ng personal message sa kanyang messenger. Isama rin po natin ito sa ating mga panalangin. Amen. Praise God. Alam ko darating ang time mabubuo na yung district center. Yes, amen. Matagal na yung pinag-pray. Magkakaroon na tayo Yes, ng i-claim answered na natin prayer. yan. Kung kayo po ay napagpala sa episode natin ngayon, huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa iba. Paki-follow na din po ang ating Facebook page at YouTube channel ng Covinas for Christ. Salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang sa susunod na Sabado po muli sa ganap na ika-7 ng gabi. Sa ngalan po ng aming papang, Pastor Sunny Rivera, once again, I'm Jen, At ako po si Mai. na nagsasabing, let us make every moment a special moment with God. Bye everyone! God bless you! Bye-bye!